Magandang umaga. So, ngayon ulit tayo nagbabalik. So, pakita ko lang sa inyo, ito, solar usapan ulit tayo, continuation. Maraming salamat nga pala sa mga bumibisita sa akin, mga channel, mga nagbibigay din ng tip. No? So, bali, ito, hindi na nga natin nagamit yung ano, dahil supply nga rin talaga. So, ang gagawin lang natin ngayong araw na to ay itong Gentay. Total, hindi ko pa naman nadadala doon sa kabilang bahay. So, ito nga yung Gentay na 12.8 to 280 ampere. So, naglagay tayo ng voltmeter. So, ang voltahe niya ngayon, full charge siya, 100%. Actually, nag-14 na yan. Dahil nga, kaya yan 14, 13.6, siyempre may nakaload ngayon dyan. Yan. Yan, medyo malabo po yung camera. Yan. Okay, pero yan, ang temperature niya, 30.4. Okay, ngayon. So, ngayon, ang gagawin natin, pakita ko po sa inyo, itong mga to ay nakaload, ilo-load natin dito. Okay? Ilo-load natin dito. At susuluhin natin yung baterya. Yung mga yan, kasama yung PC. Nakita nyo po yan? Kasama po itong electric fan. So, marami pong mga ilaw yan, maraming mga motor. Imagine niyo isang typical na shop kayo na ganito o bahay. Ganun na rin yung halos load. Actually, mas mataas pa ito sa bahay ninyo. Sa mga typical lang na may bahay, na may electric fan. Pakita ko po sa inyo, ang load ko po ngayon ay nasa, yan, dyan po naglalaro. Kita nyo po, 277. Ayan, tingnan natin yung pinaka-maximum niya na pinapalo. Yung watch siya, nakita nyo load. Ayun, 276, 279. Ayan, 279. Okay? Ang electric fan po, 40 watts po ito. So, ibig sabihin, yung 40 watts na nakita nyo, yung 40 watts doon, isa siya doon. At ito pong dalawang to, ito pong PC kasama itong speaker ko, ito po ay 73 watts. Sinukat ko na po yan. 73 watts po yung yan. Yan ngayon, kung makusuko po ngayon yan ng 73 watts, 40 watts, okay? Kapag naman itong bukas, itong charger na to, battery charger, nagsukat na rin po natin, ito po ay kumukonsumo ng 43 watts, mas mataas pa dito. Okay? So ngayon, yung gas po yan, ilas nyo lang po yun, yan na po yung tumatakbo sa akin. Sinatatakbo po ito, may mga ilaw po yan, mga ilang watts po yan. Ito po, yung motor po nito, nasa 25 watts po yan. Okay? So, may mga ilaw po tayo 25 watts din, 15 watts din. So, madami po yan. So, pakita ko po sa inyo. Tetestin natin uli. Kung may higitan niya yung nakuha natin kung 80% lang naman, ay naka 7 hours lang siya. Testing natin sa gabi. So, ito, pakita ko po sa inyo. Sa ngayon, tumatakbo po yung solar natin kahit po, ayan. Ayan po yung ano ha. Makikita nyo yung solar, kahit makulimlim ang ano, papakita ko makulimlim po ngayon. Ito po ay yung MPPT niya. Kina-charge, naka-standby na po yung battery. Tapos, ito po yung inverter niya. Kasi built-in na po yung inverter ko dito na nagbibigay ko siya ng load. The same time, pati po yung Meralco. Okay, tulong po kasi. Nakaset po kasi ako ngayon, natulong po ng pag mahina ang init. Hindi kasi siya nakapit ngayon. Dahil pakita ko po sa inyo. Ayan po, makulimlim po ngayon sa labas. Ayan ba, pakita mo kumain. Naulan pa nga po. Ayan, medyo mga pangalak pa kayo. So, naulan po ngayon. So, hindi po peak ngayon ng araw. So, maulan po. Pero nagkakarga. Kasi po, ang panel po natin, sa mga hindi nakakala, ito po ay mono na crystalline po na Canadian na 555 watt. Okay? So, ngayon, kung mapapansin nyo, ito talaga yung tunay na readings niya. Siyempre, umakyat yan, dumaan yan sa, may consumption. 30.6, malapit naman po sa katotohanan. Ang basa po ngayon dito. Pagdating siyempre, konsumo din yan. Tumakbo pa rin yung wire. Nasa 13.6 po siya. Pero sinasabi po dito na full charge po siya. Ayan, sinasabi po dyan na full charge po siya. Ayan, okay? So ngayon, ang gagawin po natin, pagsasolokin po natin. Okay, kaya ba? Lapit mo lang. Ganyan ako yung cellphone ko na, hindi mo makakita ng Ganyan, yan. Ano ba yan? Yan. Hindi, ang labo eh. Ganyan ako, hindi ko tayo mayaman kagaya ng mga ibang mga nagbablog. So ngayon, ayan. So ngayon, ang gagawin ko po ay papatayin natin tong si Meralco, papatayin din po natin si solar panel. Pagsasolohin po muna natin tong battery. Okay? Ganun po muna ang gagawin natin kasi gusto po natin testingin uli yung gusto po natin makikitan. May nag-request din po kasi na ulitin ko daw, ipuluhin ko daw yung battery at para ma-testing kung gaano talaga siya tatagal kasi makunat talaga tong Gentay.
So, ang gagawin natin, una natin pong gagawin ay papatayin natin kasi naka-AC in po tayo. Naka-in po yan dito. Ayan po. Papasok po yan, AC in. Ang panel ko po ay 1 kilowatt na inverter po to na hybrid off-grade na meron pong 80 ampere. Ito po, pag sinundan nyo po yan, nakasalpak lang po yan sa outlet lang po ng 220. So, nagbibigay po siya ng kuryente. Pwede po kasing mag-charge na, kaya tumutulong po. Ito po nasukat ko na din po. 10 watts lang po ang konsumo po nito. Pag nag-charge po siya sa battery, 10 watts lang po. 10 watts lang po, hindi kamukha po nun. Ang konsumo po nun ay 43 watts. Ito 10 watts lang po, ganun lang po yung dinidistribute niya. Kaya no worries po, no? So ngayon, ang gagawin ko, papatayin ko na nga muna to. Hindi na po tayo magpapapasok muna ng AC. Ayan po, kung mapapansin nyo. Nawala na po yung Meralco, yung poste dito. Diba, nawala na po, kanina meron eh. Kasi na nabubulag po yung cellphone ko, hindi ko po alam kung bakit. Ngayon yung panel buhay pa. Papatayin ko po ngayon yung panel. Okay? Ang nagsusupply na po ngayon sa ating load ay ito na pong solar saka battery. Ngayon, hindi ko po tutulungan ng solar. Papatayin ko muna po. Ito po yung panel. Papatayin ko, mapapansin nyo, mawawala po yung panel. Yan, nawala na po yung panel. Battery na lang po. So ngayon, tingnan po natin ang basa ng niya, 12.9 po, syempre natural, no? Tapos dito po, 12.5 na lang. What? Pinsa na ho. Baba may brightness. Yan, 12. Magiging totoo po, magkalo pa nung A5 lang ang unit ko. Yan. 13.5 volts na 100%. So yan, tingnan po natin ngayon. Samantalang dito, siyempre, tumakbo na po yung wire niya. Yung kuryente niya. Pasensya na, ako hindi naman eksperto sa ganito. Pinapakita ko lang po sa inyo. Pasensya na ho, natatanga ho yung cellphone. Pasensya na ho, hindi ho tayo nakakagamit ng tayo po hindi po mayaman, tayo po mahirap lamang. So yan. So ang oras po ngayon ay, kailan ko ng time? Tingnan po natin sa PC, ang oras po ngayon ay 11:27. Okay? So, nag-start na po tayo. So, at the time of 11:37, okay? Magbibigay ako sa inyo ng time update ulit kung anong oras siya iilang. Iilang ko kasi ito. Magpo-fold na po siya, ibig sabihin malapit na siyang mag-lobat. Pero dito, 13.4 po ngayon, ang battery po natin. Tingnan natin kung tatagal na yon ang ating baterya. Okay? Hindi ko pa alam kung kasi na-full na po ito. Pero tingnan natin kung mas full pa siya ngayon. Kasi kung titingnan natin sa voltmeter is 100% po siya. Okay? So, may nagsabi na 14.6, nakita ko na naman na 14.6 na po itong battery ko. Kaya lang, hindi po ako dun sa time na yun nakapag Kung bakit ko po ginagawa sa ganito lahat, sa 13 point something lang na nakukuha niya, ibig sabihin ito po yung typical na nakakarga po ng aking panel at the same time ng AC na 10 watts pag kinakargahan niya yung battery. Ito yung typical na nangyayari. Di lang po tayo sa katotohanan, no? Yun po yung mismo typical na po, no? Na charging na ginagawa po ng isang 555 panel na Canadian sa taas na may gamit po ng 1 kilowatt off-grade with 80 MPPT inverter. Tapos may load na 227 o 229. Ito yung nababasa ngayon. Na may kasamang electric fan, may PC. Okay? So, titingnan natin kung ilang oras ang pwedeng itagal ng baterya niyan. Okay, ito yung Gentype 12.8 volts na 280 ampere. Okay, mamaya na lang. Alright, so nakalipas na ang isang oras. So, tingnan natin ulit kung ilang percent na yung battery natin. Okay, pakita. Ayan, makikita nyo nasa 33.3 at nasa 100% pa rin ayon sa ating voltmeter. Yung capacity ng ating battery. So far so good. Dito naman tayo sa ating MPPT. Kita naman kaya hindi ko nabubuksan yung ilaw, nabubulag kasi yung Ayan. So, tingnan natin kung ilang percent na. Ayan, nabuksan ko din. So dito sa MPPT, ang basa niya sa battery ay 12.7. Natural yan dahil may mga wires na tumakbo. Dumaan dito at kumonsumo din syempre yung ating inverter. So, 12.7 doon naman sa battery. Doon tayo kaya tayo naglalagay ng voltmeter.
Tapos, ang ating load ay 270 watts, 269, 274, 274, 279. Okay? 279. Tapos, ito, manonood tayo ng PC. Nakisang oras natin, pakapakita ko po sa inyo. Okay na. 12:33. Okay. So, nakaisang oras na rin naman tayo. So, wala pa namang nababawas na malaki sa battery natin. So, bukas ang electric pa natin. Inaabuso natin ng paggamit. Ayan. Yan. At ayan yung shop natin. Kwento ko nga lang pala, habang nagpapakain ako ng isda, nagsimula yung journey natin ng solar. Sa mga follower ko din ng saltwater, alam nila kasi na naapektuhan tayo ng brownout ng bagyong Christine. So, nawalan tayo ng kuryente na naging dahilan ng pagkamatay ng mga stocks natin, ng mga fish. Ako po ay, may mga nakakakilala po sa akin na ako po ay nagbablog at kilala sa saltwater keeping yung beta, yung Nemo, kasi galing kami sa beta. Nemo, sila Nemo, yung nakikip ng Nemo, yan. Pagka nakikip kayo nyo, gusto nyo mag-keep ng Nemo, mag-message lang kayo sa akin. Okay? Nagbebenta kami ng mga cycled na nakabili din sa amin ng mga isda lang, mga ganon, mga kailangan ninyo. Pero kilala kami lalo sa yung aalaga mo na lang. Makikita nyo naman. Yun nga kasi gawa nga na kaya po tayo nag-setup, lagi po kaming namamatay ng isda. Hindi naman tayo mapera, sa totoo lang. Wala naman po kaming malaking kapital, na kagaya ng ibang mga shop, na mga malalaki talaga yung kapital nila. Kami po, kung ano lang po yung kinita namin ng mag-asawa, ibibili namin ng panibagong materyales, isa-cycle namin, ganun lang po kami. Ganun lang po. Siyempre, at dito nangungupahan lang po tayo dito. Okay? So ngayon, ang kuryente po natin ay hindi pwedeng hindi stable. Yun nga, nag-run out po, namatayan po kami ng 2 beses na mga stock. So, laki po na pinalulugi po namin. Instead na bumili tayo ng generator, hindi naman practical. Ay, ingay din. Pag yung mamahalin naman, lalo nang hindi natin pipiliin yun dahil napakamahal din ng mga silent, no? Nasa 50 na yun, di ba? Instead, kung may kotse ka, wala naman po tayong kotse ngayon, mag-inverter ka na lang. Pero kung bibilin mo yung gano'n, worth of 50, magdagdag ka na lang, gano'n na rin. So, naisip ng airpod ko na dapat battery charger gagamitin niya, tapos battery na lang. Naisip ko na, ba't hindi mag-solar? Kaya doon po nagsimula yung ating solar journey. Yun po yun. Kaya pasensya na po tayo, hindi po tayo perfecto na, hindi po tayo magaling. Sinishare ko lang po literal. Pasensya na kayo sa mga, actually, sa mga nag-comment, napansin niyo po ito, putol po ito, di ba? Mahaba po yan, actually. Mahaba po yan, 4mm po ito. Kaya lang po kasi, nagdagdag po kasi kami, tinaas po namin ng taas na taas yung filter, yung panel. Yan siya na okay, may ngayon. Tinaas po natin ng taas na taas yung panel, kaya kinailangan namin talaga, medyo kinapos kami, binawasan namin to. Actually, hindi naman nainit talaga yung ating wire. Pero magpapalit po tayo, naka-order na rin tayo para nga, syempre, ito paano, nainit, pero hindi ganun. Mas maganda para ma-maximize yung gamit talaga doon. Sa battery, mas maganda yung bigay. Okay, papalit tayo ulit ng mas makapal. Okay? Maraming salamat sa mga nagbibigay ng tip. At kung tinatanong nyo yung tungkol doon sa solar homes na battery, yun nga, hindi talaga nakipag-cooperate si seller. Ngayon, hindi pa po natin siya nagagawa ng paraan kung paano magagamit. Yeah, sa totoo lang po, yung nabiktima kami o napataon na pangit yung nabili namin battery, hindi pa nakipag-cooperate si seller, malaking kawalan po sa amin yun dahil magkano rin po yung bili po namin sa battery yun na pinag-ipunan po namin talaga na 17, almost 18,000. 8:51 pa lang. Alas 8 tayo nagsimula. Wala pang isang oras, fault na siya. Hindi, samantalang nagsimula tayo, 13 point. Nailan na fault na. Ibig sabihin malolobat na siya. 8.8 na volt na lang siya. So, hindi po siya makunat. So, mabalik muna tayo sa Gentile. Ito yung typical na testing talaga na ginagamit natin ng actual. Okay? Hindi po tayo gumagamit ng pang-discharge na charger, na equipment na pang-discharge battery. Ito kasi yung talagang actual. Kung ilang oras din nakikita natin talaga. So, mamaya na lang ulit, babalik tayo. So, another 1 hour ulit. So, nakakadalawang oras na siya. Ngayon ay 1:30 na. Tingnan natin sa PC. So, balikan natin ang battery kung ilan ang volts. Ito yung battery volts natin. Ayan, so far so good. Napako lang siya sa 13.3. 100% pa rin po yung battery. Okay, yan po ay voltmeter na mismo.
Dito naman sa ating PPT, ayan, ganun pa rin yung bar niya, hindi pa rin naman nababawasan. So, ganun pa rin, abisado pa rin tayo, inaabuso pa rin natin, may electric fan pa rin tayo, may PC pa nga rin tayo. So, yung mga yan, ang mga load natin. O, yan. So, lamang na siya talaga sa solar home, malinaw yan. Yung solar home, again, pagkabili po natin, chinarge po natin pa rin siya. Okay, bago natin siya gamitin, na mapapanood yun naman yun, kahit na may damage, chinarge pa rin natin siya ng umabot ng 10 hours. So, ibig sabihin, malamang nadagdagan pa yun. Kaya lang pumakulang siya sa 13.3. Okay, so, in-expect natin, hindi man tayo nag-expect ng matalo niya yung Gentile kasi 13.9 nung oras na yon. Yung tinesting natin noon. Ngayon, hindi pa yung full charge kasi 80% lang yung ano niya. Ang punto dito, same specification, 12.8 volts and 280 ampere. So, lamang ng ilang puntos lang, sabihin natin ganon. In-expect ko, hindi siya magpe-performance ng ganun lang yung solar homes na yon kumpara dun sa Gentile na napansin natin talagang makunat siya. Okay. Kasi, wala pang isang oras, bumagsak talaga. Kung napanood, ibalikan nyo na lang po yung vlog ko sa mga hindi nakapanood. In-expect ko kahit mga 4 na oras o 2 oras sana makatagal yung solar home na yun. Kaya lang hindi talaga eh. So doon pa lang, may problema na talaga sa balance ng cells niya. Hindi ka mukha nung itong Gentile na to, nung tinesting natin talaga siya. Yun lang po naman yung pinupunto natin. Salamat po sa inyo na mga nagko-comment na dapat pinunchart natin. Opo, ganoon naman po talaga yun. Pero ang pinupunto naman po kasi natin is, pagkabili ko, chinarge ko pa rin siya, 10 hours. And then, sinalang natin, hindi ko naman po ina-expect na hindi niya mahihigitan niya yung ano. Ang point ko lang, mga ilang oras siguro, di ba sinabi ko naman po yun. Ang problema po mga kasolar, hindi nga po siya umabot ng 1 oras, 13.3 din naman siya. So, may problema talagang malinaw, kitang-kita na po talaga. Na kahit na hindi po siya nag 13.6, kagaya po ngayon, 13.6 tong si Gentile, pero kita nyo nakakadalawang oras na siya. Samantalang yun, hindi po agad. Napakalaki po ng binagsak niya. Talaga may problema po talaga doon sa battery ng solar homes na yan. So mamaya po, bibilisan ko na lang yung huli kong papakita kasi bumaba ng oras. Yung pinakadulo kung ilang oras to standalone. Kung anong oras, kung makakailang oras siyang tumatakbo. Okay? Mamaya na lang. Itong Gentile po. So nakatulog tayo mga kasolar. Tingnan natin kung anong oras na. Tingnan natin sa KC. So, 448 na. So, alas mag-alisin ko na. Tingnan natin kung ilang percent na. Okay. 13.1 volts, 96%. Okay. Nakailang oras na rin. Tingnan natin dito yung bar. Yan, condition niya. So far, so good pa din. Napakakunat, mga kasolar. So, nagising lang tayo. Yan, ganun pa din. Tuloy pa rin natin. 96% pa lang. Okay, mamaya na lang ulit. Okay, so, nakaalis na tayo. Nakabalik na rin tayo. Okay, tingnan natin kung anong oras na. Tingnan natin dito. Intelligence funds ng Office of So yan, 9:34 na. So tingnan nyo. Tingnan natin kung ilang percent yung battery. Okay. Nasa 82%. Okay, nasa 82% na siya. At 12.7 ano pa siya? 12.7 volts pa siya. Ganun katindi, no? Mga kasolar. So yan, dito. Ilang volts na siya dito? 12.1 na siya. So, buhay pa rin. Okay, ang load natin. Yan, ganun pa din. 289. Nakita nyo, nag-289 pa nga. So, yan. Nagana pa din po ito. Ayun pa rin electric fan. So, computing natin kung ilang oras siya tumatagal na. So, meron nakakuha na tayo ng 10 oras. So, ititigil na natin. Gawa na, ang porsyento na lang niya, 82% na lang. Pero, lumalabas. Kung titingnan niyo yung bar niya, wala pa naman siya sa kalahati ng kanyang bar. Pero siyempre, hanggang 82% na lang tayo. Pero ito nga, pwede yung 12.5 kasi nagbigay sa atin ng tip na pwede daw hanggang 12.5 sagad. Tuloy pa natin. Hanggang 12.5 lang na. Okay. So yan, makikita nyo, nag-fault na. So, big sabihin, kasi may protection nga tayo dito. Tingnan natin yung battery natin. So, ito. So, nasa 12.6 na. Okay, 79% na. So, dapat na natin siyang itigil, ano? Ilang oras na ba? Anong oras na total? Alas 10 na pala. O, 10:18 na po. Okay?
So, bubuksan na natin yung ano. Tulungan na natin para ma-charge siya. Yan. Yan. So, yan. Nakikita nyo, sinimulan ng i-charge ng ating AC. So, 10 watts lang naman yung nakukonsumo niyan sa Meralco. So, para i-charge na uli itong ating battery. So, total, yun nga, naka 10 hours tayo. So, magandang ano yun, naka 10 hours na tayo. So, good na yun, no? Kaya yun, at kampante na tayo na kapag no, kaya-kaya niya na mawalan ng kuryente. Ang aim lang naman natin, pag halimbawa, gabi na wala ng kuryente, minsan na naman nangyayari yun, walang ibang pagkukunan ng source, no? Hindi siya mata-charge ng AC, no? So, yun lang. Pero sa 10 hours, malabo na namang umabot na gano'n. Bihira naman yung nagkakaroon ng brownout na 10 hours. Kaya pangarap natin makapagdagdag po ng battery. Kaya lang nga, hindi po atin ito, no? Yung binili nga po natin, sumablay, sira nga po, kaya yung nakakalungkot. Pangarap ko rin po madagdagan yung panel. Kaya, wala pa tayong pabili ng panel. So, yun na lang muna. At hoping na meron kayong nakita, actual, napatunayan natin na maganda ang Gentile. At pagka sinuwerte, makabili din sana ako ng ganito kasi ito sa kabilang bahay talaga to, sa akin tatahiram ko lang po talaga ito. No, hindi po tayo umaasa sa kanila, kailangan talaga ng sarili. Yun nga po pinambili natin, sayang ang pera talaga, nakakalungkot talaga. So ito ulit si Dansky, abangan yung susunod kong vlog. At pag nakabili po ako, mag-assemble po talaga ako ng battery, baka makakuha ako ng sponsor o sakaling ayan, mag-assemble po ako ng sarili. Okay? Dansky to, rock on!